Alam mo ba, maraming matatanda ang nag-aakala na normal lang ang hirap sa pagtulog kapag tumatanda? Marami ang nagsasabi, edad na kasi, kaya konti na lang tulog ko. Pero totoo ba talaga yon? Hindi palaging ganon. Kasi kahit may edad ka na, pwede ka pa ring makatulog ng mahimbing gabi-gabi. Kahit walang gamot. Kung napapansin mong madalas kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, o hirap kang makatulog kahit pagod ka na, may mga natural na paraan para tulungan ang katawan mong magpahinga ng mas maayos. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung gusto mong gumising ng masigla, malinaw ang isip at magaan ang pakiramdam tuwing umaga, ituloy mo lang ang panunood. Ngayon, bago tayo dumiretso sa mga sikreto, tanungin muna natin ang sarili. Kailan ka huling natulog ng dire-diretso? Yung tulog na pagbangon mo, parang bagong ligo sa ganda ng pakiramdam. Kung matagal na yon, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang uminom ng sleeping pills at hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Minsan, simpleng pagbabago lang sa routine, sa isip at sa paligid mo. Malaking epekto na sa tulog mo. Unang natural na paraan, ayusin ang oras ng pagtulog at paggising. Simple lang pakinggan, pero ito ang isa sa pinakamabisang paraan para bumalik ang natural rhythm ng katawan mo. Tinatawag itong body clock o circadian rhythm. Kapag nasasanay ang katawan mo na sabay-sabay kang natutulog at gumigising araw-araw, mas madali nitong nararamdaman kung kailan oras na para magpahinga. Halimbawa, kung nasanay ka ng matulog ng 10:00 ng gabi at gumising ng 6:00 ng umaga, subukang sundin ito araw-araw, kahit weekend. Sa umpisa baka mahirap, pero pagdating ng ilang araw, mapapansin mong kusa ka ng inaantok sa tamang oras. Para bang automatic na ang katawan mo. Ibig sabihin, bumabalik na ang natural na signal ng utak mo na nagsasabing oras na para matulog. At kapag maayos ang body clock mo, mas bumababa ang stress hormones sa gabi, kaya mas malalim ang tulog mo. Kaya wag mong sayangin, piliin mo ang consistent schedule. Pangalawang paraan, gumawa ng maliit na ritual bago matulog. Hindi kailangang magarbo. Ang mahalaga, nakakatulong ito para ipahiwatig sa utak mo na tapos na ang araw at panahon na para mag-relax. Halimbawa, bago matulog, pwedeng maghugas ng mukha gamit ang maligamgam na tubig, magbasa ng ilang pahina ng paborito mong aklat o makinig sa mahinhin na tugtog. Ang simpleng ritual na ito ay parang switch ng katawan mo. Kapag paulit-ulit mo itong ginagawa gabi-gabi, matututo ang utak mo na kapag ginawa mo ito, ibig sabihin, tulog na ang kasunod. Minsan, napakadaling kalimutan na ang utak at katawan natin ay parang makina. Kailangan ng signal para tumigil. May mga senior na nagsasabing mas gusto nilang manood ng TV bago matulog. Pero tandaan, kung ang palabas ay masyadong maingay o nakakakaba, tulad ng balita o pelikula, maaari nitong i-activate ang stress response ng katawan mo. Sa halip na mag-relax, nagiging alerto ka palalo. Kaya kung gusto mo talagang manood bago matulog, piliin ang magaan at positibong palabas, yung tipong nakakatuwa o nakakatawa. Pangatlong paraan, iwasan ang kape, tsaa at tsokolate sa hapon. Marami sa atin ang mahilig uminom ng kape kahit gabi na, lalo na pag may bisita o nagkukwentuhan. Pero alam mo ba, kahit 3:00 ng hapon ka uminom ng kape, may epekto pa rin ito sa pagtulog mo sa gabi. Ang caffeine ay nananatili sa sistema ng katawan ng hanggang 6 na oras. Kaya kung gusto mong masarap ang tulog mo, subukan mong huwag nang uminom ng anumang may caffeine matapos ang tanghalian. Minsan kasi hindi natin napapansin. May mga pagkain o inumin na may caffeine din, tulad ng tsokolate o soft drinks. Kaya kung hirap kang makatulog, tingnan mo rin ang mga ito. Sa halip, palitan mo ng mas nakaka-relax na inumin tulad ng maligamgam na gatas, chamomile tea, o salabat. Ang mga ito ay hindi lang nagpapakalma ng tiyan kundi pati ng isip. Kaya habang umiinom ka bago matulog, mararamdaman mong bumabagal ang tibok ng puso mo, humihina ang tensyon, at unti-unti kang inaantok. Pang-apat na paraan,
patahimikin ang isip. Marami sa ating seniors ang nakakaranas ng sobrang pag-iisip bago matulog. Naiisip ang mga anak, apo, problema sa bahay, o mga pangyayari noong araw. At minsan, kahit pagod na pagod ang katawan, gising pa rin ang isip. Dito pumapasok ang tinatawag na mind relaxation o breathing exercise. Subukan mong huminga ng malalim. Inhale sa loob ng 4 na segundo. Tapos exhale ng dahan-dahan sa loob ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5 hanggang 6 na beses. Habang ginagawa mo ito, isipin mong bawat paghinga mo ay naglalabas ng pagod at stress at bawat pagbuga ay nagpapakalma sa'yo. Minsan, mas nakakatulong pa ito kaysa sa gamot kasi kapag kalmado ang isip, sumusunod ang katawan. Ibig sabihin, mas madali kang madadala sa malalim na tulog. At kung sakaling may gumugulo pa rin sa isip mo, pwede kang magsulat sa isang maliit na notebook bago matulog. Kahit 2 linya lang tungkol sa kung ano ang nagpapasalamat ka sa araw na yon. Ito ay tinatawag na gratitude journaling at napatunayan ng mga eksperto na nakakatulong ito sa masarap na tulog dahil binabago nito ang focus ng utak mo mula sa pag-aalala papunta sa pasasalamat. Ngayon, kung mapapansin mo, lahat ng mga nabanggit ko ay simple. Walang mahal, walang komplikado, pero lahat ay may kinalaman sa kung paano mo tinitingnan ang pagtulog. Kasi tandaan mo, ang tulog ay hindi obligasyon. Isa itong gantimpala ng katawan mo kapag marunong kang magpahinga. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan naman natin ang mga susunod pang natural na paraan. Mga simpleng hakbang na pwedeng gawin sa kwarto mo mismo. Pati mga ugaling dapat mong iwasan bago matulog para mas lalong lumalim ang tulog mo gabi-gabi. Kaya huwag mong palalampasin yon. Dahil yung mga susunod na tips madalas nakakaligtaan ng karamihan. Pero sila mismo ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakatulog ng maayos. Kung nanonood ka pa hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka talagang gustong ayusin ang tulog mo. Kaya comment 1 kung nandito ka pa at gusto mong matulog ng mahimbing gabi-gabi. Kung napanood mo ang unang bahagi, alam mo na kung gaano kahalaga ang tamang body clock, ritual bago matulog, at pag-iwas sa caffeine para makatulog ng mahimbing. Pero may ilan pang simpleng bagay na madalas hindi napapansin ng mga seniors at sila mismo ang dahilan kung bakit hindi nakukuha ng katawan ang tulog na dapat nito. Ngayon, ituloy natin ang mga susunod na natural na paraan dahil minsan, hindi lang katawan ang kailangang tulungan pati ang paligid mo. Isa sa pinakamahalaga, ayusin ang kwarto para maging komportableng tulugan. Minsan hindi mo kailangan ng gamot. Kailangan mo lang ng tahimik, malamig at maaliwalas na kwarto. Alam mo bang kahit maliit na pagbabago sa paligid mo, tulad ng ilaw o ingay, kayang guluhin ang tulog mo. Kapag masyadong maliwanag ang kwarto o may tunog ng TV, cellphone o aso sa labas, hindi nakakakuha ng tamang pahinga ang utak. Kaya bago matulog, siguraduhing madilim at tahimik ang paligid. Pwede kang gumamit ng dim light o maliit na lampara na may dilaw na ilaw. Huwag puti kasi ang puting ilaw ay parang sikat ng araw para sa utak. Ibig sabihin sinasabi ng utak mo na gising pa ang mundo. Kung may aircon or electric fan, ayusin mo rin ang tamang lamig. Hindi kailangang sobrang ginaw. Ang komportableng temperatura para sa karamihan ng matatanda ay nasa bandang 24 hanggang 26 degrees. Kapag masyadong malamig, nagigising ka sa gitna ng gabi dahil giniginaw ka. Kapag naman masyadong mainit, pinapawisan ka at nagiging iritable. Ayun syempre tingnan mo rin ang kama mo. Maraming seniors ang matagal nang hindi nagpapalit ng kutson. Kapag sobrang luma na, bumababa ang support ng likod at balakang. Kaya kung madalas sumakit ang likod mo tuwing umaga, baka hindi katawan mo ang may problema. Baka kama mo na ang dapat palitan. Kahit simpleng foam topper lang, malaking ginhawa na. Sunod na paraan, bawasan ang paggamit ng cellphone o gadget bago matulog. Alam kong marami sa atin ang gustong mag-scroll muna sa Facebook, YouTube o mag-chat bago matulog. Pero tandaan mo, ang liwanag mula sa screen ay naglalabas ng tinatawag na blue light. Ang blue light ay nagpapababa ng melatonin. Ito yung natural na hormone ng katawan na nagsasabi sa utak mo na oras na para matulog. Ibig sabihin,
Habang nakatingin ka sa cellphone mo, sinasabi ng utak mo na tanghali pa. Kaya kahit anong pilit mong pumikit, gising pa rin ang isip mo. Subukan mong iwasan ang cellphone, TV o kahit tablet sa loob ng 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Sa halip, palitan mo ito ng mas nakaka-relax na gawain. Puwede kang makinig ng malambing na tugtog o kaya ay manalangin at magpasalamat sa mga nangyari sa araw na lumipas. Minsan, ito pa mismo ang dahilan kung bakit mas nagiging magaan ang pakiramdam mo bago pumikit. Pangatlong paraan sa parteng ito, kumain ng tama bago matulog. Alam mo bang ang kinain mo sa gabi ay direktang nakakaapekto sa tulog mo? Kung mabigat ang kinain mo bago matulog, lalo na kung may taba, karne o sobrang alat, mas matagal natutunaw ang pagkain. Ibig sabihin, habang natutulog ka, nagtatrabaho pa rin ang tiyan mo. Kaya minsan, bigla kang nagigising sa gitna ng gabi dahil parang busog o nangangasim ang sikmura mo. Subukan mong kumain ng magaan sa hapunan. Halimbawa, isda, gulay o sopas. Iwasan ang sobrang maanghang at maalat. At kung gusto mong magmeryenda bago matulog, piliin ang mga pagkain na nakakatulong sa paglabas ng melatonin tulad ng saging, oatmeal o yogurt. May mga pag-aaral na nagsasabing ang mga pagkaing may magnesium at potassium tulad ng saging at nuts ay nakakatulong para mag-relax ang mga kalamnan. Kaya hindi lang ito pampatibay ng katawan, kundi pampakalma rin bago matulog. At ito pa, huwag mong kalimutan ang tubig. Maraming seniors ang iinom ng sobra-sobrang tubig bago matulog kaya laging nagigising sa 10 oras ng gabi para umihi. Ang trick diyan, uminom ng sapat sa araw. Pero bawasan na ang inom ng tubig mga 1 oras bago matulog. Para hindi ka pa ulit-ulit na bumabangon sa banyo sa kalagitnaan ng tulog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang malaking kalaban ng tulog. Stress at labis na pag-aalala. Minsan kasi, hindi naman katawan mo ang pagod kundi isip mo. Iniisip mo ang mga nangyayari sa buhay ng anak mo, apo mo, o problema sa pera. At kapag ganito, kahit anong posisyon sa kama, hindi ka mapakali. Isa sa mga natutunan ng maraming matatanda ay ang art of letting go bago matulog. Kapag gabi na, sabihin mo sa sarili mo, tama na muna. Bukas ko na ulit iisipin yan. Kasi tandaan mo, habang gising ang isip mo sa gabi, hindi nito nasosolusyonan ang problema. Sa halip, pinapagod mo lang ang sarili mo. Kaya bago pumikit, subukan mong huminga ng malalim at sabihin sa sarili, safe ako. Kalma lang. Bukas panibagong araw na naman. Sa simpleng ganitong mindset, binibigyan mo ng pahinga ang isip mo. At yan mismo ang unang hakbang sa mahimbing na tulog. Marami na ring seniors ang nagsasabing simula noong sinunod nila ang mga ganitong simpleng hakbang, hindi na sila umaasa sa gamot pampatulog. Kasi ang katawan natin, marunong magpahinga basta marunong tayong makinig dito. Bago tayo magtapos sa parteng ito, tandaan mo ito. Ang tulog ay hindi ipinipilit. Ito ay inaanyayahan. Hindi mo kailangang piliting makatulog. Ang kailangan mo lang ay tulungan ang sarili mong mag-relax at magtiwala na darating ang tulog sa tamang oras. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan naman natin ang mga huling natural na paraan, mga teknik na ginagamit ng mga doktor at eksperto para tulungan ang mga seniors na magkaroon ng tulog na malalim at magaan. Kasama rin dito ang mindset na dapat mong buuin sa sarili mo bago pa man pumikit. Kaya siguraduhin huwag mong palalampasin ang part 3 dahil dito mo maririnig ang mga sikreto ng mga matatandang kay ganda ng tulog gabi-gabi kahit walang gamot. Kung nanonood ka pa hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka talagang gustong baguhin ang gabi mo. Kaya comment tuno kung nandito ka pa at gusto mo ring maranasan ang masarap na tulog gabi-gabi. Kung kasama ka pa rin dito, napakaganda. Ibig sabihin, seryoso kang ibalik ang sarap ng tulog mo. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa edad. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa mga simpleng bagay na kaya mong gawin araw-araw para tulungan ang katawan mo magpahinga ng natural. Ngayon, nandito na tayo sa huling bahagi ng mga natural na paraan para masarap ang tulog gabi-gabi.
At itong mga susunod, ito yung mga madalas hindi alam ng karamihan, pero napakalakas ng epekto sa katawan at isipan. Simulan natin sa isa sa pinaka-underrated pero super effective, banayad na pag-stretch bago matulog. Hindi mo kailangan ng mabigat na ehersisyo sa gabi, pero ang magaan na stretching, lalo na sa likod, leeg at pinte, ay nakakatulong para ma-relax ang mga muscle. Marami sa atin ang buong araw nakaupo lang, kaya naiipon ang tensyon sa katawan. Kapag hindi mo ito binitawan bago matulog, dala mo ito sa kama. Kaya yung iba, kahit nakahiga na, parang hindi mapakali ang katawan. Subukan mo, mga 5 minuto lang bago humiga. Itaas ang mga braso ng mabagal, ilabas ang hangin ng dahan-dahan, iikot ang balikat, iunat ang binte. Habang ginagawa mo ito, isipin mo na nilalabas mo ang pagod sa bawat paghinga. Napakasarap sa pakiramdam at para kang hinahanda ng katawan mo para sa tulog na malalim. At ito ang kasunod na sekreto, ang kapangyarihan ng tahimik na isip. Oo, nabanggit na natin ang paghinga at pagbitaw sa stress, pero may isa pang paraan para tulungan ang utak mo. Ito ay ang pag-focus sa isang calming thought bago matulog. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkalito sa gabi. Biglang sabay-sabay pumapasok ang mga iniisip. Kaya imbes na hayaan itong magkalat sa utak mo, pumili ka lang ng isang imahe o memorya na masarap balikan. Halimbawa, tanawin sa probinsya, boses ng mahal mo sa buhay, o simpleng lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kapag paulit-ulit mong iniisip yon bago matulog, unti-unti kang dinadala ng utak sa relaxation mode. Kasunod nito, isa pang napakahalagang teknik, maglagay ng maliit na routine sa umaga. Bakit umaga? Kasi ang magandang tulog nagsisimula sa tamang paggising. Ang araw na masaya at maayos ang simula, mas may chance na tahimik ang gabi. Subukan mong simulan ang araw sa banayad na sikat ng araw. Buksan ang bintana, huminga ng sariwang hangin, uminom ng maligamgam na tubig at magpasalamat sa bagong araw. Ang tawag dito ay mental reset. Kapag ginawa mo ito, sinasabi mo sa utak mo kung kailan dapat maging alerto at kung kailan dapat mag-relax. At pagdating ng gabi, mas natural ang daloy ng antok. Isa pa, ang kapangyarihan ng quiet moments. May mga seniors na ang tulog ay naapektuhan hindi dahil sa edad, kundi dahil sa takot na tumanda, takot magkasakit, o takot maging mag-isa. Normal yan. Tao tayo. Pero tandaan mo, ang katahimikan sa gabi ay hindi kaaway. Kaibigan mo ito. Gamitin mo ang sandaling yon para magpasalamat. Sabihin sa sarili mo, salamat sa isa pang araw. Salamat sa lakas na meron ako. Salamat sa mga taong mahal ko. Kahit 3 pangungusap lang, nakakapagpakalma yan sa puso. Dahil kapag may pasasalamat, mas konti ang takot, mas konti ang pag-aalala, at mas madaling makatulog. At ito ang isa sa pinakaimportanteng prinsipyo. Huwag mong takutin ang sarili mo tungkol sa tulog. Minsan, mas lalo tayong hindi makatulog kasi natatakot tayong hindi makatulog. Iniisip natin, ay nako, pag hindi ako nakatulog mamaya, pagod na naman ako bukas. Pero tandaan mo, mas lalo mong iniisip na dapat mong pilitin matulog, mas humihigpit ang katawan mo. Ang tulog ay parang kaibigan, mas lalapit siya kapag kalmado ka. Hindi kapag hinahabol mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo gabi-gabi, hindi ko pipilitin. Hayaan ko lang dumating ang tulog. Relax lang. Minsan ang payapang paghinga at tahimik na pag-upo sa gilid ng kama ay sapat na para tawagin ang tulog. Ngayon, balikan natin lahat ng napag-usapan natin mula part 1 hanggang ngayon. Simple, di ba? Walang mamahaling gamit, walang gamot, walang komplikado. May routine sa pagtulog at paggising. May ritual bago matulog. May tamang pagkain at pag-inom. May banayad na ehersisyo at paghinga. May maayos na kwarto at tamang ilaw. May mindset ng pasasalamat. At higit sa lahat, may kapayapaan sa puso at isip. Sino ba ang ayaw ng tulog na mahimbing? Sino ba ang ayaw gumising na masigla at masaya? Lahat tayo yan.
Kahit anong edad, karapatan mo pa rin ang buhay na may kalidad. At ngayong alam mo na ang mga natural na paraan, ang susunod na hakbang ay gawin ito araw-araw, dahan-dahan, may pasensya, may pagmamahal sa sarili. Sa susunod na bahagi ng series na ito, hindi na lang tayo magbibigay ng tips, magbibigay tayo ng inspirasyon at totoong buhay na kwento kung paano nagbago ang tulog at buhay ng ibang seniors. Para makita mo na posible talaga, na kaya mo rin. Kaya manatiling kasama namin. At kung nandito ka pa ngayon, gusto kong malaman. Kaya commentan niyo na kung nanonood ka pa. At handa kang tulungan ang sarili mo para sa masarap na tulog gabi-gabi. Alam mo, marami na akong nakausap na matatanda na pare-pareho ang sinasabi. Dok, gusto ko lang naman matulog ng maayos. At sa totoo lang, isa yan sa pinakamadalas kong marinig. Hindi pera, hindi pagkain, hindi luho, kundi tulog. Kasi kapag kulang sa tulog, parang nababawasan ang gana sa lahat ng bagay. Walang sigla, walang ngiti, at minsan pati pag-asa, humihina. Pero gusto kong ipaalala sa iyo ngayon, hindi huli ang lahat. Kahit ilang taon ka nang hirap matulog, kaya mo pa ring baguhin ang gabi mo. Ang katawan ng tao ay kayang matutong muli, basta marunong kang magtiwala at magpahinga. Kwento ko lang ha. May isa akong pasyente dati, tawagin na lang nating si Mang Leo, 72 years old. Araw-araw siyang puyat at kapag natutulog naman, palaging napuputol ang tulog. Sabi niya, halos 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na siya. Inisip niya dati normal lang iyon sa matatanda. Pero napansin niya, habang tumatagal, mabilis siyang mapagod. Madalas mainit ang ulo at parang laging mabigat ang katawan. Isang araw, sinubukan niyang sundin ang mga simpleng paraan. Sinimulan niya sa pag-aayos ng body clock. Ginawa niyang pare-pareho ang oras ng kanyang tulog at gising. Nilagyan niya ng maliit na ilaw ang kwarto, nilinis ang paligid, at sinubukang iwasan ang cellphone bago matulog. Sa una hindi agad gumana, pero makalipas ang 1 linggo sabi niya, parang unti-unti siyang nagigising ng magaan. Noong makalipas ang 1 buwan, sabi niya, Dok, hindi ko na naramdaman ang 3:00. Tuloy-tuloy na hanggang umaga. Ang sikreto ni Mang Leo. Consistency. Hindi niya sinukuan kahit hindi agad gumana. Kasi ang katawan, parang halaman din. Hindi mo makikita ang resulta agad, pero kapag inalagaan mo araw-araw, darating at darating ang bunga. At meron pang isa, si Aling Nena, 68 years old. Dating guro. Sanay siya dati sa maingay na bahay, mga estudyanteng sumisigaw, tawanan, mga meeting, at iba pa. Pero nang magretiro siya, biglang tahimik ang paligid. Akala niya, makakatulog siya ng mahimbing dahil wala na siyang stress. Pero ang nangyari, kabaligtaran. Lalo siyang hindi makatulog kasi biglang tahimik. Ang ginawa niya, binigyan niya ng bagong ritmo ang gabi niya. Bago matulog, naglalakad siya sa labas ng bahay. Humihinga ng sariwang hangin. At pagkatapos ay nagsusulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat niya. Simple lang, pero ang epekto. Hindi lang siya naging kalmado, naging mas masaya rin siya sa umaga, sabi niya. Parang hindi lang tulog ang nabawi ko, pati kapayapaan. At alam mo, yan talaga ang sikreto ng mga matatandang maganda pa rin ang tulog hanggang ngayon. Hindi lang disiplina, kundi kapayapaan ng loob. Kasi kapag tahimik ang loob, kahit maingay ang paligid, nakakatulog ka pa rin ng mahimbing. Pero kapag magulo ang isip, kahit pinakamagandang kama pa ang gamitin mo, hirap pa rin ang katawan. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Bago ka ba matulog, ano ang laman ng isip mo? Galit? Takot? Pag-aalala? Kung oo, subukan mong palitan iyon ng 3 bagay na nagpapasalamat ka. Hindi kailangan malaki. Pwedeng kasing simple ng salamat sa masarap na hapunan. O salamat na nakapagpahinga ako kahit sandali. O salamat nandito pa ako. Ginagawa nitong kalmado ang isip mo. At parang inaakay ka ng pasasalamat papunta sa tulog. At gusto ko ring bigyan ka ng paalala. Hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng magandang tulog. May mga araw talaga na kahit anong gawin mo, hindi ka agad makatulog.
Pero tandaan mo, huwag mong husgahan ang sarili mo. Huwag mong isipin na mali ka. Hayaan mo lang. Kasi minsan, ang hindi pagtulog agad ay paraan lang ng katawan mo para magpahinga sa ibang paraan, para mag-isip o magdasal o magpasalamat. Kapag ganito ang mindset mo, nawawala ang pressure. Hindi mo na kailangang habulin ang tulog kasi kusa itong darating. Isa pang napakagandang bagay gawin ay magdasal bago matulog. Hindi dahil sa relihiyon lang, kundi dahil may kapangyarihan sa paglalabas ng bigat sa dibdib. Kapag inilalapit mo sa Diyos o sa sarili mo ang mga bagay na bumabagabag sa iyo, para bang sinasabing, hindi ko na kaya ipapahinga ko muna ito. Ang mga taong marunong magpatawad at magpasalamat bago matulog, sila yung madalas may pinakamahimbing na tulog. At tandaan mo rin, minsan ang pinakamabisang gamot ay hindi tableta, kundi kapatawaran at katahimikan. Kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo at ang ibang tao, mas gumagaan ang isip. At kapag magaan ang isip, mabilis kang inaantok. Ngayon gusto kong isipin mo ito bago matapos ang bahaging ito. Hindi mo kailangang maging bata ulit para makatulog ng mahimbing. Ang kailangan mo lang ay bumalik sa pagiging payapa, marunong magpasalamat at marunong magpahinga. At kung susundin mo lahat ng 7 natural na paraan mula part 1 hanggang ngayon, makikita mong unti-unting magbabago ang gabi mo. Hindi biglaan, pero totoo. At pag nagising ka isang umaga na may ngiti sa labi at gaan sa dibdib, masasabi mong, ito pala ang pakiramdam ng tulog na totoo. Sa susunod na part 5, babalikan natin ang mga pinakamahalagang natutunan. At bibigyan kita ng inspirasyon kung paano mo maipagpapatuloy ito araw-araw hanggang maging parte na ng buhay mo. Kaya kung nandito ka pa, gusto kong malaman. Comment hing 4 kung kasama ka pa at gusto mong gumising araw-araw na masaya at magaan ang pakiramdam. Kung nandito ka pa sa part 5, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo lang basta gustong matulog ng mahimbing. Gusto mong mabuhay ng payapa, masigla, at masaya araw-araw. At totoo, yan ang bunga ng tamang tulog. Kasi kapag maayos ang tulog, maayos din ang isip, emosyon at katawan. Ngayong nasa huling bahagi na tayo, gusto kong tulungan kang buuin sa isip mo ang lahat ng natutunan natin. Para hindi lang ito mga tip, kundi maging bagong lifestyle na magpapaganda sa bawat gabi mo. Balikan natin sandali. Natutunan natin na ang tulog ay hindi simpleng pisikal na gawain. Ito ay konektado sa katawan, isip at puso. Sa part 1, pinag-usapan natin kung gaano kahalaga ang maayos na body clock at ang paggawa ng ritual bago matulog. Natutunan mo rin na dapat iwasan ang caffeine sa hapon at tulungan ang isip na huminahon gamit ang paghinga o pasasalamat. Sa part 2, tinutukan natin ang kapaligiran, ilaw, lamig, kama, pagkain at paggamit ng gadgets. Maliit na bagay lang, pero kapag pinagsama-sama, malaki ang epekto sa kalidad ng tulog. Sa part 3, pinag-usapan natin ang banayad na stretching, tamang mindset, at pagbitaw sa pressure ng dapat makatulog agad. At sa part 4, napunta tayo sa mas malalim na bahagi, ang kapayapaan ng loob. Kung paano nakakaapekto ang pasasalamat, pagdasal, at pagpapatawad sa tulog at kalusugan mo. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng 3 huling paalala bago natin tapusin ang series na ito. Una, alamin kung kailan mo kailangan ng tulog at huwag mong labanan. Maraming matatanda ang nagsasabing, hindi pa ako antok kaya manonood muna ako ng TV. Pero minsan, kahit inaantok ka na, pinipilit mong manatiling gising. Kapag ginawa mo yan, sinasayang mo ang natural na signal ng katawan. Kapag naramdaman mong mabigat na ang mga mata, nagiging mabagal ang paghinga, at kalmado na ang katawan, huwag mo nang pigilan, pikit mo na. Yan na ang pagkakataon ng katawan mong huminga, maghilom, at mag-recharge. Ikalawa, huwag kang matakot sa katahimikan. Marami sa atin lalo na pag tumatanda, natatakot kapag masyadong tahimik. Parang may kulang. Pero tandaan mo, ang katahimikan sa gabi ay hindi kalaban. Yan ang senyales na ligtas ka, payapa ka at tapos na ang mga gawain mo. Ang mga ibon sa labas,
natutulog. Ang hangin bumabagal. Ang langit nagiging maamo. Kaya kapag katahimikan ang bumabalot sa paligid mo, huminga ka ng malalim at sabihing, "Salamat, buhay pa ako, isa pa ulit bukas." At pangatlo, pahalagahan ang gabi bilang gantimpala, hindi parusa. Marami kasing natatakot sa gabi dahil feeling nila ito na ang oras ng pag-iisa, ng lungkot, ng takot. Pero sa totoo lang, ang gabi ay regalo. Ito ang oras na binibigay sa atin para magpahinga, magmuni-muni at makalimot sa bigat ng araw. Ang tulog ay hindi lang pahinga, ito ay paghilom ng katawan at kaluluwa. Isipin mo na lang, bawat gabi na natutulog ka ng mahimbing, pinibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong mabuhay ng mas matagal. Kasi ang magandang tulog, isa sa pinakamabisang anti-aging secret. Kahit sabihin ng iba na gamot ang solusyon, tandaan mo, ang katawan ay marunong magpagaling. Basta marunong kang magpahinga. Kung susundin mo araw-araw ang mga 7 natural na paraan na napag-usapan natin, mararamdaman mong nagbabago ang gabi mo, dahan-dahan pero sigurado. Sa simula, baka di mo agad mapansin. Pero paglaon, mapapansin mo na mas madali ka nang inaantok sa tamang oras. Mas magaan ang pakiramdam mo paggising at mas malinaw ang isip mo. At higit sa lahat, bumabalik ang sigla. Hindi lang sa katawan kundi sa puso. Kaya gusto kong iwan sa iyo itong mensahe. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Sa dami ng inaalala mo, tandaan mong kailangan mo ring alagaan ang kalusugan mo. Ang pagtulog ay hindi karangyaan. Ito ay pangangailangan. At kung kaya mong bigyan ng tulog ang katawan mo, kaya mong bigyan ng kapayapaan ang isip mo. Kaya ngayong gabi, bago ka pumikit, subukan mong gawin ang isa sa mga natutunan mo sa series na ito. Pwede mong ayusin ang ilaw, huminga ng malalim, o magpasalamat sa 3 simpleng bagay. At habang nakahiga ka, sabihin mo sa sarili mo, "Deserve kong magpahinga. Deserve kong makatulog ng mahimbing. Kasi totoo, deserve mo yan." At kung napansin mong mas gumanda ang tulog mo, huwag mong kalimutan ibahagi ito sa iba. Dahil baka may kakilala kang senior na hanggang ngayon ay hirap pa ring makatulog gabi-gabi. Baka ito na ang tulong na hinahanap nila. Ang magandang gabi ay hindi lang regalo sa sarili mo. Regalo rin ito sa mga taong mahal mo dahil mas masaya silang makita kang masigla, mas kalmado at mas buhay. Kaya kung nandito ka pa ngayon, gusto kong malaman na kasama pa rin kita hanggang dulo. Comment done kung natapos mo ang buong series at handa ka ng matulog ng mahimbing gabi-gabi. Natural, masaya at payapa. Yan syempre, kung gusto mo pang matuto ng mga natural na paraan para maging malusog at masigla sa edad 60 pataas, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang bell icon para sa mga susunod naming tips. Smash subscribe if you want to live your best life after 60.